Hi guys! Ako nga pala si Ina, isang OFW dito sa bansang Czech Republic. Dobrý den! March 6 pala ngayon at aalis na naman ulit tayo. Schedule ko kasi ngayon sa hematologist. Mabuti na lang talaga at nasa sentro lang yung bahay namin ni Kabebe. Kaya kahit palagi akong umaalis mag-isa, hindi ako nahihirapang mag-commute. Alas 9 pa nga lang ng umaga ngayon, pero tingnan nyo naman yung ganda ng paligid. Maganda kasi yung araw at hindi na ganong kalamig. Andyan na pala yung tram na sasakyan ko. 9 stations nga lang pala yung dinadaanan ko. Kaya naman, 13 minutes nga lang ako hanggang papunta ng ospital. Nag-video nga pala ako habang nasa tram. Gusto ko kasing ipakita sa inyo yung sinasabi nilang restaurant na nasa gitna ng parang lake. Hindi pa nga rin kasi namin mapupuntahan ni Kabebe yon. Siguro ngayong summer pa. Kaya kung nandito kayo sa Liberec, pwede niyong puntahan yon sa may Vapenka Station lang. At sabi nga ng mga katrabaho namin dati, mura lang daw ng pagkain doon, kaya gusto rin sana naming itry. At masarap nga din daw. And dito na nga pala ako, malapit sa ospital. Lahat nga po pala ng mga check-up ko dito sa Czech Republic, ultimo lab test, pati na rin mga iron infusion, wala po ako lahat binabayaran, libre lang po yan lahat dito. At sana nga, ganyan rin yung healthcare sa Pilipinas para hindi na problema yung mga Pilipino. Dapat kasi, gaya na rin talaga ng Pilipinas sa ibang bansa yung sistema nila. Kaya minsan, hindi rin talaga natin masisisi yung mga ibang Pilipino na ayaw nang umuwi ng Pilipinas. Marami nga kasi akong napapanood na kahit matatanda na sila, ayaw nilang mag-for good sa Pilipinas. Kasi nga raw, lalo kapag ka matanda na, hindi mo na maiiwasan na ma-ospital. At sa ibang bansa nga kasi wala kang binabayaran. Andito na nga pala ako sa ospital, nag-face mask lang ako, required kasi yan dito. At nagtanggal na nga rin muna ako ng jacket kasi medyo mainit. May heater pa rin kasi sila dito sa loob. Bale 3 months na nga pala akong pabalik-balik dito sa hematologist. Ever since na ospital ako at na-diagnose ng anemia. May heavy bleeding din kasi ako kaya siguro na-trigger. At kung matatandaan nyo nga, nung January 22, binayopsy nila ako para malaman kung saan nanggagaling yung heavy bleeding. Nakauwi na nga pala ako, andito na ako sa may parking namin at hinintay ko na nga lang si Kabebe dito. Mag-grocery nga kasi kami ngayon pero ang usapan namin, aakyat muna ako sa taas at kakain. Pero sabi nga niya, wag na daw, magkita na lang daw kami dito sa baba at mag-McDo na lang daw kami para hindi na ako aakyat. At mabalik nga pala tayo dun sa kinukwento ko kanina. Okay naman pala daw yung result ng biopsy ko. Kaso, after 10 days nga ulit ng operation, nag-heavy bleeding na naman ako. Kaya naman, nung March 4, nagpunta ulit ako sa OB. At in-ultrasound nga ulit ako. Ang sabi ng doktor, dahil daw yun sa myoma. Nasa inner wall daw kasi ng uterus. At nung sinergery nga ako, nung January 22, nagtanggal rin sila ng isang polyp. Akala nila magiging okay na nga yung bleeding. At dahil after 10 days nga, nag-bleeding na naman. Kailangan na daw talagang tanggalin yung uterus ko at saka fallopian tube. Kaya in-schedule na naman nga ulit nila ako ng operation sa March 20. At ang sabi nga nila, kailangan daw March 19 pa lang nasa hospital na ako. Tapos 20 yung operation. At mag-i-stay pa nga daw ako sa hospital ng another 3 days pa. Mabuti na lang talaga at maganda nga yung healthcare nila dito. Mag-grocery muna kami ha. Yun lang mga kabebe. Thank you sa panonood. See you ulit sa susunod. Bye-bye!